Mga kapuso, Kati San Gabriel, kaugnay pa rin sa isyu na yan na di umano'y bumababa ang mga bus na bumibiyahe habang papataas naman ang papataas ang mga pasahero sa mga bus terminal. Lalo't pa, gaya nga ng binanggit mo, Kati San Gabriel. Holy Week na malapit halos. na Oo. ang Semana Santa. Kausapin natin ulit si Kuyang Jason Salvador. Siya po ang tagapagsalita at head ng Corporate Affairs ng PITX. Sir Jason, maraming salamat po sa inyong pagbangon. Welcome sa Palatuntunan. Emil Sumangil po, kasama ko si Miss Cathy San Gabriel. Hi, good morning, Kuyang Emil at Ma'am Cathy at sa mga kapuso nating nanonood na nakikinig. Good morning po sa inyong lahat. Sir Jason, kailan nyo unang naramdaman o na-monitor itong pagbaba ng mga bus na bumibiyahe patungo sa mga probinsya? Go ahead, sir. Well, in the past week, Kuyang Emil, no, nakita natin na nababawasan na yung bilang ng mga pampublikong sasakyan. No. Medyo na in-anticipate natin ito kasi alam naman natin na napakataas na talaga ng ng presyo ng produktong petrolyo, and automatic na medyo nahihirapan na yung ating mga operators, no. Kaya naman inobserve natin ito maigi at true enough nakita natin na ilan sa mga biyahe natin talaga namang nababawasan na. In fact, doon sa pagpupulong na ginawa natin, na regular na pagpupulong, pag ganito magkakaroon ng mga holiday season with the operators, talagang nagsabi na sila, no, na talagang hirap na sila to maintain their operations. Kaya some of them have really decided to cut down, no, on their number of trips just to manage yung kanilang operations. So ito nakikita natin at the same time, no, napansin din natin, Kuyang Emil, Ma'am Cathy, na tumataas naman yung bilang ng mga commuters natin kasi nga dahil yung mga motorista natin pinipiling makatipid ng kahit papaano. Nakikita natin nagpa-park na sila sa PITX to take the bus, to take the train, to take the jeep, no. So nagsasabayan, kaya naman nag-aalala tayo na pagdating ng Holy Week kung saan talagang tataas yung bilang ng pasahero, baka magkaroon tayo ng konting kakulangan. Kaya ito yung binabantayan natin ngayon upang sa ganun makita natin kung ano talaga yung trend, and if ever, no, mapagbigay alam kaagad natin sa mga kapuso natin mga balak magbiyahe. Sir Jason, nung Thursday magkausap tayo dun sa programa ko sa SOS, at nung magkausap tayo, sinabi mo sa akin na kasalukuyan nagmi-meeting ng PITX, ang pamunuan ng PITX, dun sa mga operator ng bus. So ito na po yung naging desisyon. Magbabawas talaga sila ng biyahe sa Holy Week. Tama ka, Ma'am Cathy, no? Nung kasalukuyan nag-uusap tayo, ongoing yung aming dialogue in preparation for the Holy Week. Ilan sa kanila nagsabi na talaga na, well, pag hindi na namin kaya, mapipilitan kaming magbawas, no? Lalong-lalo na doon sa mga ruta na hindi naman gaano matao, no? And para ma-sustain nila yung mga lugar na mas matao, no? Yun yung kanilang na-anticipate. Pero ngayon, merong another round of no? Price increase. Tignan natin kung kakayanin pa. So ito yung talagang minomonitor natin. Ang pangamba kasi natin dito, Sir Emil, Ma'am Cathy, no, ay tatlong bagay. Una, yan na nga, na pag hindi na nila kaya, baka magbawas ng biyahe, no? Or, worst, hindi na talaga biyahe kasi hindi nila kaya sustain. Or, pag napilit naman nila i-sustain, baka naman magresulta sa pag-overloading ng mga pampublikong sasakyan para lang mahabol at masustain nila yung kanilang operations, which eventually will result to inconvenience din sa ating mga pasero. At of course, siyempre magdudulot yan ng konting panganib dahil alam naman natin na pag punong-puno at overloaded sa sasakyan, medyo peligroso. Sir Jason, para sa kapakanan ng mga nakamonitor sa ating ngayong umaga, saan lugar yung binabanggit ninyong destination na medyo mababa po ang bilang ng mga pasahero? Ang una natin ay dalawang lugar, Emil. Una, yung patungang Batangas City, which is very vital din sa atin. Kasi alam mo naman, sa Batangas City, dyan yung Batangas Port, Kuya Emil, dyan yung tawid dagat na tinatawag. No? So medyo nabawasan na yan. Pangalawa, yung San Jose, papuntang Nueva Ecija, nabawasan na rin yan. Pero bukod dyan, yung iba, sa ibang destinasyon, nagpahiwatig na rin. Although hindi pa nila ginagawa, pero nagsabi na sila na if ever, baka mabawasan na ito. So hopefully, hindi naman matuloy yun, pero ina-anticipate na rin natin ito para mapaghandaan natin. Sir Jason, yung Batangas Port, isa po yan sa pinakamatao at na maraming pasahero. So paano po ang mangyayari dyan kung doon nila babawasan? Well, yun nga, tama ka, Ma'am Cathy. Isa sa pinakamatao kasi diyan yung yung port nga, diyan yung patawid ng Mindoro, ng ibang Roro. Ang mangyayari diyan, pagka talaga nabawasan, well, ipagbibigay alam natin sa ating mga kapusong biyahero para sa ganun, medyo mag-isip-isip sila kung tutuloy pa sila sa biyahe nila na yun. Kasi hindi rin naman natin mapilit itong mga partner operators natin na ipagpatuloy yung operasyon kung sila yung nalulugi. Sa 24 oras kagabi, Sir Jason, kinapanayam ka ng kapusong kasamahan namin si Oscar Oida at ang binanggit nyo, kayo nanawagan na sa mga
private bus companies na ito na kung maaari, pairalin yung kanilang malasakit at itawid yung ating mga kababayang bibiyahe. Ano, sir? Ano nakikita nyo kung ganyan nung mataas pa rin ang demand pero wala masakyan? Ano pa ang pwede solusyon, sir? Well, ang pangako naman nila sa atin, pipilitin nila no hangga't kakayanin. Kasi siyempre, naintindihan naman nila itong Holy Week, ito na rin yung ilan lamang sa mga pagkakataon ng mga kapuso natin na makapagbiyahe, no? Dahil ito lang yung mahabang holiday, makapagtika, makasama yung kanilang pamilya. Pero yun nga, medyo pipiliin na lang yung mga lugar. Meaning, kung talagang hindi kaya i-sustain yung 100% lahat ng operations nila, pipiliin na lang yung lugar na talaga mas marami yung babiyahe para sa ganun kahit papaano hindi naman maapektuhan yung ating mga kababayan. At most, siguro magka-cut down, wag lang mag-complete shutdown. So siguro yung mga nagpaplanong bumiyahe, dapat magpa-reserve na sila ng ticket kung sakasakali dahil baka mamaya mabawasan pa yung biyahe. Wala silang yung mga chance passenger ba, Sir Jason? Oo, yun nga yung inaabiso natin, perennially. Pagka ganito mga passenger season, mas maganda talaga kung makabili tayo ng ticket na maaga, makapagpa-reserve tayo. Kaya lang, naunawaan din natin, Ma'am Cathy, no? Siyempre ngayon, medyo hard times, hindi naman lahat may extrang budget para makapag-advance purchase ng kanilang mga ticket. So ang pangalawang advice natin sa mga kapuso natin babiyahe, i-monitor na lang nila yung sitwasyon on the ground, manatili nakatutok sa mga media outlets tulad nyo, pwede lang tignan yung mga Facebook pages, social media pages ng mga paborito nilang bus lines and of course ng PITX upang makita nila yung sitwasyon para kung sakaling sila babiyahe, pamalaman nila kung talaga may mga available pa o wala na. Sir Jason, may nakatakda ka uling pagpupulong with bus companies ditong papasok na linggo, sir? Etong linggo, pinipilit namin sila i-gather ulit para malaman before we go into the Holy Week ano yung final numbers natin. But hopefully magkaroon ng konting pagbabago. We'll see marami namang pag-uusap na nangyayari. Hindi lamang between us and the bus companies but also with our regulators So siguro siyempre ang pamahalaan natin 'di ba ginagawa rin naman nila lahat ng makakaya nila upang matulungan itong transportation sector at eventually para matulungan din yung mga commuters. So we'll see Emil Ma'am Cathy. We will keep you posted ano man mangyari para at least guided din yung mga kapuso natin. Sir Jason, kayo na magbigay ng abiso sa ating mga kababayang nakamonitor ngayon para sila ay makapag-come up ng isang wasto na pagpapasya o desisyon sa darating na Semana Santa kung sila bibiyahe. Anong panawagan niyo? Ay, salamat kay Emil, Ma'am Cathy. Well, para sa mga kapuso nating usually bumabiyahe pagka ganitong Holy Week. Well, at this time, we are in a different situation. Tingnan muna natin maigi, Baka it is more prudent to look at the situation and assess kung talagang mas maganda ba magbiyahe sa mga panahon na to. Alam naman natin na mas marami tayong mga motorista na gustong magbiyahe pamamagitan ng pampublikong sasakyan. And this could add up to the numbers, and it could contribute to the possible shortage. So, ang maganda nito, i-monitor natin maigi, pagplanuhan natin maigi, para kung sakaling hindi naman talaga kakayanin, baka maputing dito muna tayo sa Metro Manila magnilay-nilay. Oo, timbahay na lang. At makapag-concentrate ka pa kung paano mo nga tatalikdan ng kasalanan at tukso, Sir Jason. Mga kapuso, ang tagapagsalita at ang head ng corporate affairs ng PITX, Ginoong Jason Salvador. Sir, maraming salamat po. Have a blessed Salamat weekend, po. sir. Ingat po tayo lahat. Ito ang Super Balita sa Umaga. Hilingan, walang pinoprotektahan.